ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tila bumuelta at magbigay ng matapang na komento na si Cora Guidote. Natatanging pula sa Asia. Sa buong Asia, ang stock market ng Pilipinas ang natatanging namumula. Indikasyon ng pagbagsak nito ng 19% ngayong taon dahil ito sa kawalan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan dulot ng dambuhalang korupsyon na hanggang ngayon ay walang malinaw na solusyon at pagpapataw ng hustisya sa mga may sala. Nakakapanglumo ang nawalang yaman ng bansa dahil sa kapabayaan ng ating pamahalaan. Nakapanghihinayang din dahil habang umaangat ang ibang bansa, patras ng patras ang Pilipinas. #God Save the Philippines, unquote. Kaya nga tila malaking sampal daw ito sa kasulukuyang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. dahil matapos ang pagbisita ng President ng Amerika na si Donald Trump sa Asia, nagpost si Donald Trump ng mahabang mensahe kung saan binanggit niya ang mga bansa ng kanyang nakausap kabilang ang China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam at iba pa. Kaya nga sa mahabang listahan ng mga bansang nabanggit ni Donald Trump ni hindi man lang raw napasama ang Pilipinas na isa ng matagal na kaalyado ng Amerika at tahanan pa ng mga US military bases sa ilalim ng EDCA na ayon sa ilan nating mga kababayan. Sa post ni Trump na ito, tila kumalas raw umano at tinapos niya ang listahan sa salitang and others. Kaya marami ang mga Pilipinong nakaramdam ng pagkadismaya at insulto kasi sa mga others lang pala nakakasama umano ang Pilipinas na tila ba ang Pilipinas na matagal ng kaalyado ng Amerika ay siya pang hindi kinilala ni Donald Trump at ito ay nangyari pa sa panahon ng Administrasyong Marcos. Yan, ito pag-usapan natin si BP Sara, ikukulong. Nako, delikado. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Ayan. Okay? Hindi ka makukulong, BP Sara. Sa tingin ko, kasi bakit? Una, wala sila talagang mabuo eh. Wala silang mabuo na kaso. Ang hirap po kasi, I'm not saying Sara is perfect or PRRD is perfect. Nobody is perfect. Meron ding mga kapalpakan yan. Accept natin lahat yan. Doon lang tayo sa totoo. Wala namang perfecto eh. Kaya lang malinis si Sara eh. Wala sila talagang, ang hirap kalkalin pag malinis. Yung iba ginagawa, kakalkal ng personal, life. Yung iba kakalkal ng mga maliit, tapos kakargahan sa mga troll, sa mga vloggers, no? Pero ito si Sara, wala talaga sila makalkal na to the point, kayang sampahan ng kaso para mapakulong. Nagigets? Yes, chismis pwede, sisiraan chismis, pero yung kukulong hindi. So, hindi makukulong si Sara, 1. Yun yung dahilan. Number 2, magwawala ang taong bayan. Lalo ngayon, na galit na sila sa magnanakaw ng baha, tapos nagsalita si Saldico na ang magnanakaw ay presidente, tapos si Sara pa ang ikukulong, magwawala ng taong bayan. Babaliktad na itong gobyerno na ito. Hindi tayo nagsasabi kung ano ang gagawin ng taong bayan, okay? Baka ano nyo ako ng sedition, etc., etc., hindi po. Ini-interpret natin ang mangyayari. Kaya ayaw gumalaw yung kampo ng gobyerno, itong mga magnanakaw na ipakulong si Sara dahil magbabackfire. Una, hindi lulusot sa korte. Pangalawa, magbabackfire. Nagigets? So, kaya nga yung sinasabi ni Bongbong Marcos na maraming makukulong bago magpasko. Bongbong Marcos, ang laking tawa ko pag ikaw. Ay, sinasabi ko sa inyo, magse-celebrate buong Pilipinas at buong mga Pilipino sa buong mundo. Celebration yan, malaki. Ay, naku, matindi yan. Yung galit ng taong bayan, grabe. Kaya nga, alam mo, ang daming bumaba ang tingin dito sa Pinklawan. Ang dami. Kasi nakita yung na-expose ang Pinklawan. Na-expose ang komunista NPA. Na-expose sila. Dati, parang pag inisip mo, talagang para sila sa taong bayan. Hindi. Agenda nila ang gusto nilang itulak. Talagang magdidiwang buong Makikita nyo kung gaano kasaya ang mga Pilipino.
They are just waiting for the right time that Bongbong Marcos will realize and we will make the ultimate sacrifice ng maayos ng Pilipinas. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kanyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Kaugnay ito ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala Alam mo, Tambi, lumapit ka na kay BP Sara. Alam mo, Tambi, punta ka na sa rally. naman talaga silang ebidensya. Hindi ko sinasabing tatanggapin siya, ha? Okay, wala po tayong sinasabing ganun. Pero para matumbok na natin at matapos na natin tong problema to. Siya ng anumang maling ginawa ni BP Duterte. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinagawang rally noong September 21. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and grave threat. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. Dagdag pa nito, hindi rin siya natatakot kay Ombudsman Crispin Boying Rimulya na kasalukuyang nire-review ang mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang namumuno rito. Hindi na rin umano natatakot ang Vice Presidente kung tuluyan siyang maipakulong dahil nakahandaan niya siya sa kung anong posibleng mangyari sa kanya. Samantala, kaugnay ng inisyu na warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inamin ni BP Sara na nag-alok ito ng tulong sa senador. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya. International law lawyer. Ako yung nag-reach out nung nabasa ko yung balita at Dalawa kayo ipakukulong. Sabay kayo. Ang sakit sa ulo, no? Doon pa lang sa kay Bato, alam mong talagang mayroon silang gustong pagtakpan. Isipin mo, gagawa sila ng chismis. Wala naman talagang warrant, pero nasa cellphone niya, hindi naman niya ipakita. Diba? Ang gago ng ombudsman, ano? Oo. Para lang mapagtakpan. Pero, hindi nyo na mapagtatakpan to. Ang laki ng balita ni Saldico. Sobrang laki. And again, the timing is perfect. Yung galit at the same time, at ito yung paggising ko kanina, yung galit at saka yung saya, nasabi ko, victory is at hand. Naaamoy-amoy na natin. Congratulations. ang nakausap ko yung kanyang anak, si Maki. Mia Alonso, Okay, next po tayo. Okay, pag-usapan natin ito. Ang protestang yan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Mauulit daw sa linggo, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Ayan, retired military officer tsaka generals. Sasali. Okay? Kaya lang, tinatakot. Tatanggalan daw ng pensyon. Bongbong, pinaghirapan nila yan. Tapos, dahil sasali sa rally, wala na silang karapatan. Ano ba yung binibigay nyong pensyon sa kanila? Limos? O pinagtrabahuhan? Parang ano mo yung sinahuran mo, tapos pinangakuha mo, bibigyan kita ng bonus. Huwag ka lang magsasalita. Parang rape yung ginagawa nyo, animal. Kasali rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta. Kaya kanina, ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo, pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Alam mo kung bakit?
Kasabay ng rally sa EDSA, magsisimula rin sa linggo ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Alam mo kung bakit takot sila sa rally na ito? Kasi hindi supot. Yung rally kasi before, nung September 21, hindi ko nilalahat, karamihan dyan supot. Ayaw patawag na Marcos resign? Paatinin nyo ng artista? Tas puro dilawan yung nasa stage? Tas ayaw nyo Marcos resign? Ano yun? Diba? Hindi ganon. Hindi po natin sinasabi na pagbabagsakin ng gobyerno, hindi po yun ha. Pero pwede ka nung magsalita ng iyong saloobin. May bawal ang Marcos resign? Anong rally yun? Diba? Oh. So ito ngayon, kaya takot si Bongbong Marcos. Bakit? Hindi rally ng pengklawan. Hindi rally ng kain-tae. Hindi rally ng duwag. Hindi rally ng bading. Totoong rallying galing sa puso. Kasi yung naganap na rally noon, rally, hindi man lahat kasi nandun din ako. Bahala kayo, magalit kayo kung magagalit. Sigaw ko Marcos resign doon. Yeah. Yung rallying naganap, ano yun? Optics ni Bongbong Marcos yun. Kampi niya yan dilaw eh. Kunwari rally pero walang sisigaw. Eto iba 3 araw. Kaya kita mo nang gagalaiti. Bakit 3 araw? Nagpaplano kayo ng EDSA. Ganyan na nangyari sa EDSA 3 araw. Oh, may ganon. Ayusin kasi ninyo yung trabaho ninyo. Ayusin nyo yung investigasyon. Sa Carino Grandstand sa Maynila, paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Ganyan din ang stand ko. Hindi ako gagawa ng lihis sa konstitusyon, ng lihis sa batas. Ilalathala ko lang ang ating damdamin. Ganyan din ang stand ng KOJC. Hindi nila gustong bumagsak ang gobyerno. Okay? Maliwanag po yan. Doon lang tayo sa legal. Pero, Marcos, may magagawa ka. Make the ultimate sacrifice for the Filipino people. But I know you will not do it until, halagay niyo dyan, hindi bababa si Bongbong Marcos. O, di ko sinasabing pinabababa kita ha. Pero sa tingin ko, hindi bababa si Bongbong Marcos hanggang, ilagay nyo dyan kung ano yon. No, ako sa tingin ko, hindi bababayan si Bongbong Marcos hanggat ang dapat nagtatanggol ng mga kalalakihan sa konstitusyon ay busal ang damdamin. Wala tayong sinasabing pababagsakin. Dapat lang nagsasalita din yung mga nagtatanggol dapat sa konstitusyon. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Yan ang mga palusot eh. Ilan lang ba yung mga yan? Ilan lang ba yung magrarally na yan? Hindi naman yan ng butante. Ganyan din naman yung survey, di ba? Ilang yung maliit lang. Pero yan ang damdamin ng nakakarami. For retired officials. Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Gate naman ang armed May punto sila, alam mo. forces. Ngayon, may expose ano ang puso, ano ang karakter, ano ang tayo ng sundalo at ng pulis. Uulitin ko yung sinabi ni PRRD sa amin nung nagkita-kita kami. And ako ang nagtanong nito kaya hindi ko makakalimutan. Personally, tinanong ko sa kanya. Ano ang pwedeng magpa-resign kay Bongbong Marcos? Magre-resign kaya si Bongbong Marcos? Sabi niya, hindi yan. Unless manindigan ang sundalo. Ngayon, hindi ko sinasabi may gagawin na sundalo. Pero sa nangyayari ngayon, sa ginawa at testimony ni Saldico, ma-expose
i-expose kung ano ang totoong karakter ng sundalo natin. Ano ang totoong lagay nila, anong totoong tayo nila, makikita eh. These following days, ang sundalo natin ay kailangang manindigan kung saan sila dapat manindigan. Malalaman natin kung ano ang paninindigan ng mga sundalo. In the Philippines, walang aktibong sundalo ang sasali sa destabilisasyon. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa.